Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Saang mang panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas, sana po ay nasa mabuting kalagayan po ang inyong buhay at malakas pa rin po ang ating loob para harapin ang lahat ng mga paghamon na ating sinusuong sa pangaraw-araw na pagdaloy natin sa ating pagharap sa buhay natin. Kasama nyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Kung mapapansin ninyo, medyo nag-iba na naman ang ating background, no? At medyo maingay ang paligid ko kasi lumabas po ako at makikita po sa likod ko, mamaya ipakita ko, ang aming lugar po ay malapit lang sa basurahan ng Iloilo City. Relocation site po itong lugar ko na pagmamay-ari ng Iloilo City Government, no? Yung mga nasunugan, yung mga na-demolish na mga urban poor communities and families, dito po itinatapon. At dito po ako nakatira sa relocation site na ito ng Iloilo City Government. At ang likod po namin, mga 2 kilometers away lang, ay ang basurahan, yung equivalent po ng Smoky Mountain kung sa Metro Manila. Ito po ay tinatawag na Kalahunan Dump Site. At open na dumping area po ito, no? Hindi nakabaon ang mga basura kung hindi nakatambak, no? At pasensya na sa mga nag-aalmusal o kaya nanananghalian o naghahapunan at na-mention ko po yon na ang lugar ko ay malapit lang po sa dump site o basurahan ng lungsod ng Iloilo City. Hindi ko po ikinahihiya yon sapagkat yon lang po ang kaya ni Ka Eric at ng aming pamilya na mabuhay kami, na kahit papano may kapirasong lupa kami dito na binabayaran namin hulugan ng mababa lang sa Iloilo City Government. Ayan. At nasa likod ko po, no, medyo hindi nakikita ng background dahil mababa po ang elevation ng aking table na ginagamit. Subalit, mamaya po bago tayo mag-end ng ating video analysis, ipapakita ko po ang tinatawag na Kalahunan Dump Site, the Smoky Mountain of Iloilo. Ayan. So mga kababayan, pag-usapan po natin itong troll farms na ibinunyag ni Senator Marcoleta at ganon din po itong kumakalat na isang audio recording ng obviously boses po ni Aling Claire Marites Castro, ang Undersecretary kunwari sa PCO o Presidential Communications Office ni Marcos, na may tinatawagan siyang troll farm handler o yung mga insaymada vloggers nila na wala namang alam kundi ang magyaw-yaw, mag-atake, mang-intriga at gumawa ng fake news at mga kalokohan at katarantaduhan para bayaran sila between 50,000 per month hanggang 150,000 per month. According to sources. Si Ka Eric po hindi binabayaran ng mga Duterte. Hindi po ako sumasahod kay Vice President Sara Duterte. Hindi po ako empleyado ng sino mang Duterte. Hindi rin po ako consultant. Hindi rin po ako kumukuha ng retainer mula sa kanila. Even sa panahon pa ni Pangulong Duterte, except nung ako po ay maging consultant ng gobyerno for almost 5 years sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nang pinamunuan ko po ang National Cadre Team na bumuo at nagtatag ng mission framework, orientational and operational concept ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-LCAC. Ang monetization ko po sa YouTube at ang aking private consultancy sa mga labor security programs po and industrial peace ang pinagkukuhanan ni Ka Eric ng aking kabuhayan o economic source for my family. Kaya malaking tulong po ang inyong pagbibigay ng suporta, mga pagpapalipad, pagpapakulay, ang inyong pagsuporta sa ating Bangon Sambayanan People's Movement, which is an advocacy center and community organizing and mobilization activities na isinasagawa po ng ating Bangon Sambayanan People's Movement. Mayroon po tayong line of support for your voluntary and sincere na pagbibigay ng suporta, kahit maliliit lang po na pagsuporta, malaking bagay na.
para sa ating advocacy, yung inyong pagbibigay ng pakunti-kunti na mga GCash, Line, or GCash support, o anumang suporta through kay Langging, nagagamit po natin sa advocacy program ng Bangon Sambayanan. People's Movement, yung 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Ruhilda Celis po ang pangalan yan. GCash line po yan. At the same time, line of support and coordination para hindi kayo ma-scam. Okay? Through kay Langging at kay Ruhilda Celis po yan. Anyway, binanggit po ni Senator Marcoleta na nadiskubre nila ang isang account, no? Isang account pa lang ito, na ang mga gumagawa ng troll farm nagkakaroon ng fake registration, no? Medyo mainit lang dahil lumabas ako maaga. Sikat ng araw, no? West orientation po ito. Ito ay east sa likod ko po, tapos dito yung south at itong north side ng Iloilo. Anyway, ang gumawa ng troll farm ay ginamit nila mga fake accounts, Vietnamese, Arabic, Turkish, Indian. Yan po ang mga nakalagay na mga accounts na kunwari marami ang miyembro. Pero alam natin po na inamin yan ni Marcos that during the 2022 elections, nag-maintain sila ng troll farms na hindi ginawa ni Vice President Sara Duterte. At ang nagmi-maintain ng troll farms nila, na-meet ko po yung 3 tao, 2 doon foreign nationals. O 3. Griego ang isa, ang 2 po ay mga Mediterranean, no? Syrian yata ang isa. At sila po ay mga tech expert. Ibig sabihin po, sanay sa information technology operations, no? At mini-maintain ito ng mag-asawang Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos. That was the time na nangangampanya sila at hindi sila pinapansin ng mainstream big corporate media. Except sa SMNI News Channel ni Pastor Kibuloy at ng SMNI at ang tulong mismo ng mga volunteer vloggers. Yun po ang tumulong sa kanila. Subalit para ma-augment o mapalakas ang kanilang social media presence, gumamit sila ng libu-libong troll farms. At isa po dyan, yung nagmamay-ari ng negosyo na DigiPlus Incorporated. At ito ay bilyonaryo, no, na ang trabaho nila ay magkaroon lamang ng mga masasamang operator na tinatawag ni Ka Eric na mga zombies. Dahil walang utak, walang puso, at parang mga robot na kinukumpasan, yun pala lumalabas ang isang troll farm operations allegedly ay under kay Claire Castro. Itong pambansang tagapagtahol ni Marcos na walang ibang layunin kundi araw-araw na lang na ginawa ng Diyos ay magyaw-yaw, mag-intriga at magsaboy ng malisyosong mga atake upang siraan si Vice President Sara Duterte, si former President Rodrigo Duterte at ang Duterte Political Group and Political Camp. Kaya po mayroon siyang recording na kumakalat ngayon sa social media. Nag-leak po ito at tinatawagan niya at minumura, no, at niyayaw-yaw, no. Very classic na si Claire Castro talaga, no. Ang boses hindi AI At hindi nga niya ito tinanggi, no? Hindi niya itinanggi ito. Na pinagagalitan niya, sabi niya mga bobo naman kayo, mga walang alam. Walang kwentang pinaggagawa nyo. At yun pala, may minimum of 75,000, 50,000, may 150,000. Depende sa abilidad ng nabibili nilang vlogger. O supposedly, Insaymada vlogger o Bitchokoy vlogger. Bitchokoy, Sa Ilonggo po, ang Bitchokoy ay parang, anong pala ang tawag niyan? Parang lubid-lubid o yung tinali-tali na style ng paggawa ng tinapay na inilulubog sa asukal at sa mantika, piniprito, Bitchokoy. Yan po ang style ng mga troll farms na ito. Ang binunyag po ni Senator Marcoleta, very elaborate, no? Very systematic. Gumawa ng mga fake accounts, ang dami, libo. At lumalabas na kunwari ang mga followers, subscribers, mga Vietnamese. Ang accounts, no? Mga Indian, mga Turkish, mga Arabic. Upang palabasin na kunwari marami ang nagsasubscribe.
gawain po ito ng mga may masasamang layunin. At ang layunin na yon ay para magpasabog, magpakalat ng intriga, magpakalat ng misinformation, fake news, disinformation, panunulsol at mga panggagatong upang lituhin, linlangin at lokohin ang taong bayan. Yan pong purpose ng troll farm at ginamit po yan ni Marcos Jr. at nila Lisa Araneta, and until now, minimaintain nila ito. So, kailangan po maimbestigahan ito ng Cybercrime Unit ng Philippine National Police at ng National Bureau of Investigation itong ginagawa na possibility of involvement ng isang opisyal ng Malacanang sa katauhan po ni Claire Castro na nagpapakilala na siya ay Presidential Media Officer, subalit lumalabas na barker at troll farm operator maintainer ayon sa mga lumalabas na mga balita at mga materials sa social media. And itinuro na pangalan na nakarehistro po yung cellphone registration para po magkaroon ng registration ng Facebook account or ang Facebook page na ginagamit. Parang ang pangalan niya ay PH Updates, parang PH something, ganon. May PH no, para Philippines, na ginagamit para kunwari ay tungkol sa mga updates at balita sa Pilipinas. Ang pangalan po na binanggit ni Senator Marcoleta, Luis Orbun. At ito ay isa lamang po sa maraming pinupunduhan by the hundreds of millions of pesos. Mula po ito sa malamang confidential fund ni Marcos. Kasi ang taunan po na confidential fund ni Marcos Jr. ay nasa 4.5 billion pesos po yan hanggang 4.7 billion pesos. At taon-taon ubos po ito mula 2023, 2024, 2025. Bago magsarado po ang fiscal year December ng taon ay ubos to the last centavo ang 4.5 billion pesos na confidential fund ni Marcos Jr. At wala po yan ni katiting ang kay Sara Duterte na noon po ay binigyan nila ng malisyusong atake at ginawa ng media spin as if ninakaw ni Sara Duterte ang 125 million pesos. At saka yung sinasabi nilang 500 million pesos na one time nagkaroon ng confidential fund sa Department of Education. Ang kay Marcos po, napakalaki. 4.5 billion pesos hanggang 4.7 billion pesos to the last centavo inuubos po ni Ginoong Marcos. At wala pong audit report from the Commission on Audit na may update kung paano ito ginamit. Hindi kagaya po kay Vice President Sara Duterte na mayroon pong audit report and validation mula sa Commission on Audit. Ayun. At malamang sa malamang itong mga troll farm operators na ang isang handler at tirador nila ay ito palang si Aling Claire Marites Castro, ang pambansang tagapagtahol ni Marcos Jr. ay diyan nanggagaling sa confidential fund. Hindi pa natin na-confirm if the Presidential Communications Office ay mayroon din pong parte ng confidential fund. But anyway, the confidential fund coming from the Office of the President can be channeled. Pwede naman gamitin po yan ng PCO o ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. In fact, may binabanggit ang anak ni Senator Marcoleta. Si Atty. Marcoleta, abogado din yata ang anak ni Senator Marcoleta. Binabanggit po niya na mayroong role ang Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, sa pagmimaintain ng mga troll farms o yung mga zombie na mga tinatawag na mga keyboard attack dogs ni Marcos at nila Lisa Araneta, na ang trabaho ay 24/7 mag-atake, magpasabog ng intriga, magpakalat ng malisyusong mga fake news upang wasakin, durugin, intrigahin at pasamain ang Duterte political camp at lahat ng mga kaalyado na associated sa Duterte political group. At 24/7 yan na parang mga taong gising, no? At malamang ang marami diyan mga addict, no? Sapagkat hindi ka naman magkakaroon ng 24/7 duty capacity kung hindi ka addict. Addict sa cocaine or addict sa shabu. Yan po ang kadalasan na ginagamit nilang troll farms. Ito pong si Luis Orbun ay real person. Maybe not. Pero may cellphone number po siya. And sa tingin ko, pwedeng tawagan ito at i-trace ang kanyang address.
Nang sa ganun po ay maimbestigahan ito, saan ang gagaling ang hundreds of millions of fund na ginagamit sa kanila. At malinaw naman po kung sino ang may interest, sino ang may motibo, at sino ang may kapasidad. Tatlo lang po ang gumagamit niyan. Si Marcos Jr., si Lisa Araneta, na kanyang asawa, si Martin Romualdez. Sila po ang may kapasidad. Sila po ang mayroong intensyon o motivasyon at sila po ang may history at track record na gumagamit ng troll farms o mga sumbi sa keyboard zombies. Walang utak, walang puso na parang mga robot na tagapag-atake nila. Kaya ang estimate ko po siguro kalahati o mahigit 1 billion pesos sa minimum mula sa 4.5 hanggang 4.7 billion pesos na confidential fund ni Marcos Jr. na pupunta po para punduhan at gastusan ng taong bayan ang mga troll farm zombies na ito na nabubuhay na parang mga linta sa pagsipsip ng dugo at kaba ng bayan na walang ibang pakinabang o anumang mga kabutihang na idudulot sa mamamayan kundi ang pagkakaroon ng malawakang disinformasyon, fake news at mga malisyusong pag-iintriga at panunulsol at panluloko. So kung to the last centavo po inuubos ni Marcos Jr. taon-taon, sa 3 taon na po na nakaraan, ubos o said, drain to the bottom ang confidential fund ng Office of the President to the last centavo, ang 4.5 billion pesos hanggang 4.7 billion pesos. Aba, hindi po malayo ang katotohanan ng teorya na ito ay ginagamit sa kalokohan at katarantaduhan kasama po ang pagmimaintain ng libu-libong mga troll farms upang bahain ang social media, magsabotahe po every time na mag-live stream si Ka Eric, nandyan sila, at iba pang mga political bloggers and political commentators. Every time po na may mga malalaking issue, ay gagawa nila ng intriga, i-connect nila kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte. Ang problema po nila, dahil mga troll farms po sila, zombies, walang utak, walang puso, wala silang alam kundi puro kalokohan at katarantaduhan, hindi nakapanipaniwala. Useless, walang saysay, walang silbi ang kanilang ginagawa at paglulustay at pagsasayang lang ng pondo. Exactly the way itong si Aling Claire Castro ay tumawag doon sa isang handler nila na nagmi-maintain ng mga troll farms nila na nagbanta na magbibitiw na lang ako kung ganyan lang naman pala ang kalakaran natin dito. And then sinabihan siya na, by the way, bago ko po ibaba yung telepono o yung ating pag-uusap, ay naka-record ka at napamura bigla, no? Nagmura si Claire Castro, no? Boses na boses po niya. And it can never be AI sapagkat spontaneous and natural po ang kanilang conversation. At ito nga, tumutugma din sa nadiscovery ng team nila Senator Marcoleta na may troll farms. At ang backtracking ng troll farms na ito na nagngangalang Luis Orbon, konektado sa PCO, allegedly, ang kanilang accounts or Presidential Communications Office. 3 bagay po ang gusto nating bigyang punto sa komentaryo na ito. Una, ang pagmi-maintain po ng troll farms ay masamang gawain. Lalo na kung ito ay gobyerno mismo ang gumagamit. At ito ay ginagamit para sa psychological warfare, para po sa manipulation ng public opinion at pagpapakalat ng maling impormasyon at mga baluktot na mga pahayag, no, para lamang gumawa ng political demolition job. So ito po ay napakasama kung ang pundo na ginagamit ay galing po sa public funds. And most likely, I would rather believe it to be true na mahigit 1 billion pesos, more than 1 billion pesos, sa confidential fund malamang ni Marcos Jr. nanggagaling ang pagmi-maintain nito mga troll farms na ito. Pundo ng mamamayan, pundo ng gobyerno, instead na gamitin para sa kapakinabangan, para sa pangkalusugan, pang-edukasyon, at mga pangangailangang mga basic services ng lipunan at ng mamamayan na pupunta po sa mga zombies. Mga walang utak, walang damdamin, walang puso, walang kaluluwa, na mga bayaran na mga asong ulol na ginagamit ang social media para magpakalat, magpasabog po ng intriga at mga panluloko at katarantaduhan. So number 1 po yan, nakasalanan ni Marcos because they admitted to it
during the elections 2022 na sila po ay gumagamit ng troll farms. At ako po nakasaksi ako kung sino-sino yung mga foreign nationals na nai-involve sa troll farm operations na ito. In fact, may isa pang binulgar dyan na troll farm operator na sabi ko nga bilyonaryo. At ang negosyo niya ay online gambling, no? Yung DG Plus, mga kababayan. Na itinuturo na involved sila dito. Pangalawa, bakit masama? Sapagkat ito po ay nanloloko at nagkakaroon po ng pag-abuso sa social media platform na instead na gamitin to promote goodwill and sensible information and knowledge that would be useful for development of society and the development of people and humanity. Nagagamit po ang social media para palubugin ang lipunan, wasakin ang mga hanay ng mamamayan at magsagawa ng masamang political demolition job. Yan po ang kasamaan na idinudulot ng troll farm o ng zombies na ginagamit ni Marcos, nila Lisa Araneta at nila Martin Romualdez, allegedly, ayon sa mga sources na lumalabas. At konektado pa sa Presidential Communications Office. Pangatlo, masama po at mali ang paggamit ng troll farm sapagkat ito ay kasinungalingan. Hindi lamang ito panluloko, hindi lamang ito pangiintriga at malisyusong pagkarga ng mga maling impormasyon, subalit ito po ay pagsisinungaling. When the President and his team of so-called communications office are involved in the operations of political or keyboard zombies para gamitin po ang social media na magpasabog ng intriga at mga kalokohan at mga disinformation and fake news, then the President is more accountable to the people sa pagsisinungaling at sa pagsasagawa po ng tinatawag na crimes involving information dissemination that has an impact of psychological warfare. Naloloko, nalilinlang, nalilito nila ang taong bayan, lalo na po dahil ang nagagamit nila dito ay pondo na nanggagaling po sa buwis, dugo at pawis ng mamamayang Pilipino. So hindi katakataka kung bakit ang mga magnanakaw, mandarambong at mangungurakot sa kaban ng bayan ay gagamit ng troll farm operations exactly for the purpose na pagtatakpan nila ang kanilang krimen. Ililihis nila ang malinaw na pagkakaunawa ng mamamayan kung papaano nabubuo ang sindikato at kriminal na conspiracy mula sa Malacanang papunta sa DBM Congress, Malacanang Congress, Malacanang at Senado, Malacanang papunta sa Commission on Audit at pati pababa sa DPWH at mga contractors. Yan pong tinatawag na the criminal trails of massive plunder, corruption, and conspiratorial crimes para nakawin at dambungin at durubuhin ang pondo ng ating pamahalaan. The greatest robbery in the modern times after the dictatorial regime of Marcos Sr. ay ang kanyang anak ang sumunod sa pinakamalala at pinakamalubha na pandarambong na nangyari sa kaban ng bayan at sa gobyerno mismo, na ang nagsagawa mismo ng pandarambong gobyerno mismo. At ngayon niloloko niya ang taong bayan as if ito ay isang crusade against corruption, na kunwari hindi involved sila Marcos at Romualdez, na hindi naman po bumibenta sa taong bayan. Kaya nga kahit ilang libo pa ang troll farms nila Marcos, ilang libo pa ang kanilang pupunduhan, no, na mga zombies para gumamit ng social media, they can never hide the truth. And they can never kill the truth. At naririnig niyo po ang batingting ng chapel, kasi maliban po sa malapit kami sa Basarahan, may malapit po na chapel ng simbahan dito sa amin, no, sa gilid lang po ng aming bahay. Kaya po maya-maya lang silangging nandun yan sa nagbatingting na chapel. It's a Sunday today, kaya yun po, no. Maraming salamat sa katapangan ni Senator Marcoleta to concretely and well-organized na pag-expose ng troll farm operations na ito, na ang estimate, ulitin ni Ka Eric, mga mahigit 1 billion pesos nang gagaling ito. Sigurado tayo dyan
sa confidential fund ni Marcos Jr. Someone tried to offer me to become a troll vlogger nila noong 2023 December. Mataas na opisyal sa military. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya. 2-star rank na po ang ranggo niya. Mataas, no? At napakalapit sa Malacanang. Hanggang ngayon, I think. And ang offer sa akin, acceptance fee 1 million and bonus 1 million. Pagkalabas ko po yun sa Congress, and 250,000 per month. Huwag ko lang pakialaman ang issue patungkol kay Pastor Kibuloy, patungkol kay Rodrigo Duterte, at birahin ko lang ang NPA, at birahin ko lang ang mga issue sa West Philippine Sea para birahin ko ang China. Yan po ang offer. That was December 2023. Nang lumabas po kami ni Ma'am Lorraine doon po sa pagkakakulong namin ng illegal, doon sa aming illegal detention and arbitrary detention sa Kongreso noong December 2023. I think lumabas kami was already December 15 or 16. So 2 days after, nilapitan po ako ng isang 2-star rank general. At sabi niya sa akin, we can produce that amount at mayroon tayong Special Operations Fund para pagkuhanan po niyan. You will be given 1 million acceptance bonus and 1 million Christmas bonus mo. And then 250,000 monthly retainer mo. Hindi po ako pumayag, mga kababayan, sapagkat pagbebenta po yan ng kaluluwa. Pwede ko pong tinanggap yon, pwede ko pong pinatulan yon. Sapagkat alam ko naman na totoo na kaya nilang i-deliver yon. Pero hindi ko po ginawa yon sapagkat mawawalan po ako ng kredibilidad, integridad at pagkatao. I cannot afford to sell my soul and my persona all throughout just because I want to have money. Kaya naman pong kayuran, kaya ko naman pong magkayod at gumawa ng diskarte na matino at maayos, no? Kaya ko pinagsusumikapan that every day I can have 3 videos, no? Or 2 video upload at isang live stream. Para lang po kahit papano ay kumikita naman nag-i-income ang YouTube channel ni Ka Eric. Through your support, through your love, and through your dedication sa ating po commitment na panindigan ang tama, ayusin ang ating bayan, tumulong na maging matino at maayos ang pamahalaan, at tayo po ay magtanggol at ipaglaban ang mga kabutihan at karapatan ng ating mamamayan, lalo na po sa isang korap, balasubas, tarantado, at kontra mamamayan at inutil na gobyernong umiiral sa ating bayan under kay Marcos at kay Romualdez. Ayan. So, ang troll farms po at ang mga zombie warriors ni Marcos at ni Lisa Araneta at nila Martin Romualdez at nila Saldico, may hangganan din po yan. Hindi lahat ng panahon buenas sila at hindi lahat ng panahon po ay umaagos ang pera sa kanila. May katapusan din po yan. At nakikita natin, hindi na po bumibenta sa taong bayan ang mga troll farms at itong mga zombie warriors sa social media nila Marcos at nila Lisa Araneta at nila Saldico at nila Romualdez. Why? Because no weapon can destroy truth. Only truth can counter truth. Ang katotohanan po ay pwede lamang banggain ng isa pang katotohanan, hindi ng kasinungalingan. Yan po ang aral ng buhay, yan po ang aral ng kasaysayan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay, pagsuporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. We are more than 80,000 subscribers now and our viewership goes steady, increasing by the day. Kahit papaano po ay paunti-unti umuunlad ang ating mga viewership. At ganoon din po, umaabot na sa 120,000 ang ating followers sa Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik muli at pag-promote ng ating videos at pag-share ng ating channel at ng ating mga Facebook posts. At sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo palagi at mag-ingat po kayo. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. And by the way, don't forget, ang kailangging po na line of support, GCash line niya na rin po yan.
0916-308-7710. Baka makalimutan nyo po yung ating Kalahunan Dam Site. Yan, oh. Ayan, makikita nyo po yung Kalahunan Dam Site. 2 kilometers away. Ayun. Ayun. So, yan po ay umaabot na mga 20 feet or 30 feet ang height ng Kalahunan Dump Site. At umaabot mo ngayon habang nagla-live kami, ay naaamoy namin ang basura dito. Sorry sa kumakain. But anyway, that's life. Ito po yung aming paligid, pero ito rin ang komunidad na kumupkop sa amin. Ang relocation site sa Arevalo District ng Iloilo City. Maraming salamat. Bye for now. We will have another live stream alas 9:15 ng gabi. Balita at talakayan with Ka Eric. Bye!